Magandang buhay, mabuting tao. Ngayon ay pag-aaralan natin ang Filipino, ikalawang linggo, ikaapat na araw, diptonggo, salitang magkakatugma, tiyak, di tiyak, at walang kasariang ngalan, salitang pang-ugnay, at o. Balikan natin ang pabula na ating binasa kahapon. Sino-sino nga ulit ang mga tauhan sa ating pabulang binasa? Tama, sila Pipoy at ang kanyang gulay. Ano ang tawag natin sa mga salitang nasa dulo ng Pipoy at gulay? Tama, ito ay mga diptonggo. Magbigay muli ng sarili ninyong halimbawa ng mga salitang may diptonggo. Basahin mo nga: gulay, bahay, pagkain, hardin, kahalagahan, kasiyahan. Ano ang tawag sa mga salitang pareho ang tunog? Ito ay halimbawa ng mga salitang may parehong tunog. Kahon, dahon, aso, baso. Ating balikan ang pabulang Si Luningning. Ano-ano ang mga salitang madalas gamitin sa pabula? Ilang beses ginamit ang ng, sa, mga, at. Tama. Ang ay ginamit ng 24 na beses. Ang nang naman ay ginamit ng 23 beses. Ang sa ay ginamit ng 18 beses. Ang mga ay ginamit naman ng 12 beses. At ang at ay ginamit ng 10 beses sa pabulang Si Luningning. Pumili ng isa sa 5 mga salita na nasa itaas at gamitin ito sa pangungusap. Kahapon ay tinalakay natin ang mga kasarian ng pangalan, katulad ng pambabae at panlalaki. Halimbawa, ang nanay, ate, tita, tatay, kuya at tito. Ang mga salitang nanay, ate at tita ay halimbawa ng pangalang may kasariang pambabae. Samantalang ang tatay, kuya at tito ay halimbawa ng mga pangalan ng tao na may kasariang panlalaki. Ang salitang bata ay may kasariang di tiyak. Mga iba pang halimbawang pangalang may kasariang hindi tiyak ay kaibigan, kaklase, guro, pulis, kalaro. Magbigay pa ng mga halimbawa ng mga pangalan na may di tiyak na kasarian. Tingnan naman ang mga sumusunod na salita galing sa pabulang napakinggan. Prutas, gulay, kaharian, candy, tsokolate. Sila ay halimbawa ng mga pangalan na walang buhay. Sila ay ang halimbawa ng pangalan na walang kasarian. Basahin ang mga sumusunod na salita. Araw-araw, gabi-gabi, alon-alon, sino-sino. Ang mga sumusunod na salita ay mga halimbawa ng pangalang may kayariang inuulit. Ito pa ang mga halimbawa ng mga salitang inuulit. Agad-agad, gabi-gabi, puting-puti. Kumuha ng isang halimbawa ng salitang inuulit at gamitin ito sa pangungusap. Ito ay isang halimbawa. Si Nene ay nagbabasa ng aklat gabi-gabi. Ang salitang inuulit ay ang salitang gabi-gabi. Magaling! Ngayon naman ay basahin ang mga sumusunod na salita. Bahay, kubo, silid-aralan, palo, sebo, bahaghari, silid-aklatan. Ano ang napansin nyo sa mga salitang nakasulat? Magaling, sila ay binubuo ng 2 salita. Ang tawag sa kanila ay tambalang salita. Sila ay binubuo ng 2 magkaibang salita. Halimbawa, si Luningning ay nakatira sa kanilang bahay kubo malapit sa hardin.
Alin sa mga pangungusap ang tambalang salita? Magaling. Bahay, kubo. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap hango sa pabulang napakinggan. Napansin ni Luningning na ang batang ibon ay kumakain ng candy at tsokolate. Sina Luningning at Pipoy ay madalas pumunta sa hardin. Ano ang masasabi mo kay Luningning? Mabait o masungit? Ang pamilya ni Luningning ay kumakain ng prutas at gulay. Paano pinagdugtong ang salita o mga salita sa pangungusap? Gumagamit ng pang-ugnay na at o sa mga pangungusap. Ang pang-ugnay na at ay ginagamit na pandagdag samantalang ang o naman ay pagbubukod. Para sa iyong pagtataya, gamitin ang pang-ugnay na at o sa pangungusap. Isulat mo ito sa iyong kwaderno. Una, kutsara, tinidor. Ikalawa, sapatos, medyas. Ikatlo, manok, itlog. Ikaapat, mabait, masungit. Ikalima, malayo, malapit.